gabi natong tanan, mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagpakabana sa panimbahon karong kagabion. Magpadayon ta sa pagtuon sa Biblical Prosperity, ika-81 mga igsoon. Unya, pasalamat ta sa Biblia, kay nagtudlo yun nato. Prosperity, gi-offer ni sa kalibutan para ipalayo ta sa Ginoo. But ang prosperity nga gitudlo sa Bible, biblical gyud mga igsoon, maoy kanang magpaduol nato diha sa Ginoo. So lahi ang pamaagi sa Ginoo sa prosperity kay dili siya mosugot nga malayo kaniya. Dapat magpaduol ka una ka makatagamtam sa prosperity nga gi-prepare na daan sa Ginoo, gi-prepare na daan. Wala ni siya nga kanang tag-antagan ba nga basin panalanginan, basin dili. Panalanginan jud ka. Time pa nituo ta ni. Panalanginan jud ka. Kung imo gyud ning buhaton, tuhuan gyud nimo mga kaigsunan that God is in control. All right? Let's all stand please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to listen to the message that you are preparing for us tonight. I pray, Lord, that you will prepare our hearts and to follow your ways and your rules in life so that we could enjoy the prosperity that you prepared for us, O God. And I pray that you will use me, empower me, Lord, tonight as I deliver your message with boldness and with power. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Unlocking Prosperity. Atong ablihan ang prosperity. Nga gi-prepare sa Ginoo nga prosperity. Kung sa Tagalog pa ni, pagkadakua sa prosperity. Unlocking prosperity. Basta gikan sa Ginoo unlocking prosperity. Oh. Pero in English man atong ablihan. No? Atong i-unleash ang panalangin, mga igsoon. Nga gi-prepare na daan sa Ginoo. 3 things for this message tonight. Number 1, faith in God brings fruitfulness. So ang pagtuon nato sa Ginoo, naadiha ang prosperity. And sometimes ato nang ato nang gub-on ang atong pagtuo sa Ginoo because of what we can see. Kaysa musugutag sa dili, tendency natong mga tao, since naatay mga mata nga magamit mga igsoon, nga mahimong access sa yawa to deceive us, manimuyo taning kinabuhi ang to see is to believe. Pakita sa ko. Mo na nga lisod kayo i-guide ang mga katawhan sa Ginoo because the pastors of all churches kinahanglan pa man i-prove. There is nothing to prove. We just need to believe. We just need to listen. We just need to learn. And we just need to obey what the Bible says. And we can see what God is preparing for us. Faith ang gikinahanglan mga igsoon. Pagtuo diha sa Ginoo. Maunay magdala og fruitfulness. Now, kita nga mga Kristohanon karong panahon na, gi-require ta sa Ginoo nga mamunga. Og sa dihang mamunga ka, answered prayer. Ikaw mismo ang mag-request. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Unsa may kulang ana para nato? Wala. How do you call that? Poverty or prosperity? Prosperity. But where is the fruit? Real fruit. Asa naman na? Wala. Atong napadaplin mga kaigsunan ang opportunity sa pagpamunga because we are running after sa atong panginahanglan. Which is, gipromise na sa Ginoo. Just as the fig tree, no, gi-refer ni sa Ginoo nato mga Kristohanon, ang fig tree, ni whether mga kaigsunan, whether because it was fruitless. True prosperity comes from trusting God fully and bearing fruit in faith. Pinaagi sa pagtuo, mamunga ta mga kaigsunan. Pero kung dili nato gamiton ang pagtuo, gamiton nato ato ang kintahay abilidad. Nga maayo kong nudlo, kabaon kong tudlo pud. Kani kaya nila ko without faith. Ang madani mo mga kaigsunan dili na bunga. Maunay maghatag og kanang kagubot sa simbahan sa lawas sa Ginoo. Muna, we should be careful, each and every one of us. We need to be careful kinsa man na atong dad-on haron maadiha sa buluhaton sa Ginoo.
Niya, di ra ba ta kaybaw kinsay giad sa Ginoo? Hangtod nga makita nato mga igsoon ang iyang sincerity. And mostly ang kanang madaan nato sa simbahan kanang wala nato tarong ba dili out of faith bitaw. Mahibong na lang ta mga igsoon nga nag-cause mag-problem. Unya ikaw nga nagdaan niya makonsensya sad ka. Nakabantay mo na mahitabo sa kasimbahanan. Usay mo madagyod mga igsoon unya backslide pug apil. Ngano man because wala gitarong og tudlo. Wala siya nahimong bunga gyud nga mopabilin. So, sama sa fig tree, mao nay nahitabo sa kasagaran, majority of believers nowadays nangalaya. O ngano nangalaya? Walay bunga. Kay sultian ta mo mga igsoon, usahay maluya man ta. Pero pasagdihila nga naluya, at least wa nalaya. Are you listening? Kaya na may usahay nga murag kintahay na laos, pero kuwang rada ito sa bisbis. Amen? Sa dihang imo nang nabisbisan, nanindot na sad ang iyang mga dahon, nagsinaw-sinaw na sad ang iyang mga dahon, ug nagbunga na sad siya og balik, nga nindot nga mga bunga, wala man siya nalaya. Pero kaning nalaya na mga kaigsuonan, bisag unsaon pa na nimog bisbis, musamot na siya kalata, kay nga naman, wa naman siya nagsup-sup. Nakasabot na, prinsipyo sa tanom. O mo nang ato gining bantayan mga igsoon, ang gikinahanglan nato, proper feeding. Not overdosing. Usay mo, overdose po ni Kristohanon, oy, nito mo na. Sige kang basa, wa kay tuman-tuman. Puff up. Mao na'y overdose sa mga Kristohanon. Nahimong garbuso. Gigamit ang pulong sa Ginoo nga depensa sa iyang mga pagpabadlong. Gigamit ang pulong sa Ginoo to defend kanang his lies and mistakes in life. Mo nay nahimong problema sa mga Kristohanon karon. Now in Mark chapter 11 verses 20 to 22. 20 to 22. Ingon sa Bible mga kaigsunan, and in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Napa ba ni pag-asa? Nalaya na hangtod yun dito sa ugat. Wala na'y pag-asa ni nga fig tree. Si Pedro, mga kaigsunan, nakahinumdum nga usa ka adlaw gi-curse ni Christ ang fig tree. Ingon sa verse number 21, and Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away. Kani si Peter, no, kuwan kayo siya, kanang mabinantayon kayo sa mga panghitabo ba? Nakabantay din siya pag-curse ni Christ. Kinalabyan ba nga, way bunga, gitonglo ni Kristo. Gaman, gilabyan na ang fig tree. Pagbalik nila, nalaya na. Kuna si Peter nakabantay. Mao man ning fig tree nga gi-curse. Nalaya na. Usay na mga Kristohanon, makita na to, buhi-buhi pa man. Pero wa gyud in taon na mga igsoon, gibadlong na kas Ginoo. Gilabyan na ka sa Ginoo. Giing na naka dudong, nga nang wa pa magkanamunga. Giwarninga na ka. Gitagaan na ka og heads up nga unsay mahitabo sa Kristohanon kung dili mamunga. Malaya jud ka. Sa una malaos ka mga kaigsunan, pero kung ang imong pagkalaos ang hinungdan tungod sa pagka-fruitless, ang mahitabuan na malaya jud ka. Are you following? Unya abi nimo nga you are free kay malaya man sa Tagalog kana, malaya ka na. Pwede ka na mag-backslide. Oh? Nalaya na ka na dugay. It means namatay na imong desire. Namatay na imong panlantaw, namatay na imong tinguha nga mga lagad sa Ginoo. So muna nahitabo kay girefer man ni sa Ginoo nato. Muna nakabantay si Peter mga kaigsunan, gisulti ni Kristo unsay kulang ana nga fig tree ug gi-remindan ni Christ si Peter ayaw pagkulang ani. Kay mauni kulang ana nga fig tree, mauna nga nahitabo na niya. Ug dili gusto ni Christ nga mahitabo na kang Peter, and neither to all of us tonight. Gusto sa Ginoo nga dili ta mapareha sa fig tree. Unsa may gisulti ni Christ mga igsoon,
sa verse number 22. Ingon sa Bible, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. Walay pagtuo sa Ginoo, mao nang nalaya. Unya, giingnan ni Christ si Peter, ikaw sad, ayaw sugot nga malaya ka, have faith in God. Ang illustration, ang fig tree. Walay pagtuo, lalaya mga kaigsunan. So kita pod may tabo ni nato nga kung dili ta mo tuo sa Ginoo, usa ka adlaw makita nato atong kinabuhi, magkalaya ta. No, magkawala ang atong taste. Magkawala ang atong appetite sa pulong sa Ginoo. Magkawala ang atong desire. Unya na full of self kayo ta. We have reasons why. And that reason is just within you. That reason is acceptable with you. Reason nga nung naluya ka, reason nga nung nalaayan ka, reason nga nung nangluod ka, reason nga nung nalain ka, reason nga nung na kuan ka, kanang kintahay ka nang, di na ko ganahan. Alang ko'y what na yun ni God. Ingon na ba? You have the reason. Pero kung imo yun na tanawon mga kaigsunan nga rason, focusing on yourself. It is never acceptable by God. Kay ang pagtuon nimo sa Ginoo mo ginayhinay og patay ana mga kaigsunan, unya ang imong pagtuo gibalhin na nimo didto sa imong kaugalingon, and now you are so vulnerable, nangita kag kakuptan nimo karon nga mabasihan nimo sa imong gituhuan nga contradict na sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Usa ka adlaw makakaplag ka mga igsoon. Nga mao nay motabang nimo sa pagpalayo sa Ginoo, mao na nang panahon na malaya ka na. Mao na nang panahon na nga mawagtang ka. Mao na nang panahon na basig di nakaka-recover. So ayog tuguti mga igsoon, mao na gibadlong niya, giyan kani si Christ magud, great teacher magud na siya. Tanan nga naa sa palibot pwede mahimong illustration sa iyang teaching. So katong fig tree gihimo niyang illustration mao nay mahitabo kung way pagtuos Ginoo. So mao nay mahitabo nato kung wa tay pagtuo sa Ginoo. Malaya ta mga kaigsunan. Number 2, speak and believe without doubt. Naaman sa Bible ang atong kinabuhi. So sa dihang makabasa ka sa Bible mga kaigsunan, unya ni believe ka, speak. Do not doubt. Daghan nga gisulti sa Bible nga atong gidudahan. Are you following this? Especially sa giving. Especially giving, serving, kanang mga maggikan nato ba? Ang gibuhat nato para sa Ginoo, diha nato mga kaigsunan, mahinay-hinay nga mo disbelieve ta, mag-doubt ta ba? Muna sinahinay, di na nato buhaton. Ngano man, nakapakgang man sa akong mga plano, nakapakgang man sa akong mga pangandoy sa kinabuhi. Muna ato lang, i-doubt na nato ang Bible. Grabe si pastor mo duot, oy, ano yung pagpangalagan, oy, mura man sa dugwa na tayo plano sa kinabuhi ba? Tayo pa, kung saan na imong plano, nabangga lagi na sa plano sa Ginoo. Di hindi ka na nagplano. Di hindi gika na nga plano nimo. Di ba dapat ang imong plano ug ang plano sa Ginoo nag-join together? Kung ang imong plano gikan sa Ginoo, kung ang imong plano mo'y plano sa Ginoo, pero the moment nga maghimo na kag imong kaugalingong plan, unya wala na gini mo gani gi-refer sa Ginoo, Lord, imo ba ni ug ako ra ni. Badlong ako, Lord, kung ako ra ni. And be willing to let go of that plan. Kanang dream sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, it will lead you to ruin. Gubon ka anak mga kaigsunan. So, dapat, kung unsay madunggan na to, let's speak. Unya, sa atong pagsulti, naay faith ba? Nga walay kanang doubt gyud makita. So, faith must be expressed both inwardly, pasabot ana, believing in the heart gyud, and outwardly, pasabot, speaking with confidence. May baon man mo tao nga nituo siya sa iyang gisulti. Nakabantay mo? May kaibaw tayo kung ang iyang gisulti ba, siya mismo ni believe. Kaya naa siya confidence. Doubt cancels faith. But unwavering belief activates God's power.
So kung panalitan na kay unbelief, kay nag-doubt ka, that is part of unbelieving. So naggidudahan na nimo, mga kaigsunan, parehara na sa partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Parehara sa ni tuo ka pero naay gamay nga duda. O dili na siya pagtuo. Unbelief na mga igsoon. Tungod kay ang pagtuo, it should be 100% pure nga nituo ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo makatimaho gyud na siya mga igsoon kung natay doubt. Muna ang fear, mao na siya matimahuan sa yawa nimo nga nag-doubt ka, then ang fear makalabay din siya nimo. Unya kinsa gani na si fear? Maunay killer sa faith. Dili pwede magdungan ng duha mga igsoon. It's either naa kay faith or naa kay fear. Di na siya pwede magsagol sa imong kaugalingon. It's either kaning faith magod is to push you. Kaning fear is to prevent you. Unya sao man na pagkasagol nimo? Mura ka og nagpabulhot mga igsoon sa imong gasolinador, unya perti po nimong duot sa brake. Unsa may gusto nimo sa sakyanan mahitabo? Na imong buthon ang makina. Nga nagpugong, nagprevent ka sa pag-go, pero ang imong pikas nga tiil, nagduot dito yun. Luyas ligid. Collateral damage. Ang imong brake pad, ang imong rotor, perting luuya. Di ba? Transmission, madamay na. Kaya di kasabot ang imong transmission. Unsa man muguta o di. Klaruhan ni Bi. Amo na nahitabo na to. Doubtful man ta. Ganahan ta mo go, pero ay lang. Doubtful. Maguba ang imuhang pagpangalaga sa Ginoo ana mga igsoon. Verse 23 to 24. Verse 23 to 24. Tanawa. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Unsa may kuan na sa Ginoo, unsa may sumbingay niya ana. Mga igsoon, this is a very difficult thing to happen. Pero ningon ang Ginoo, it will happen if your faith is not wavering. Sa ato pa, walay imposible sa tao nga nituo. Pero kumustahon na to inyong pagtuo. Simple kayo na to nga kanang kanibitong to conquer. Problem that needs to be conquered. Unsa man freedom. Kinahanglan i-conquer man na to. Dili ka masigampo sa Ginoo, Lord, tagain ta ko freedom. Gusto ko mga lagad nimo. Unya pagkahuman dito na sa kasprisuhan. How can you have freedom kung ikaw mismo mo balhog nimo dito sa prisuhan? Sa pagpanrabaho? Sakit man na una-unaon, sakit na ang nato katunon, pero niagi po ko diha mga igsoon. And the reason why I am so bold in telling you, because I've been there. Na ako'y desire nga mga lagad sa Ginoo, but kinahanglan ko mo wake up early kay mo adto ko sa trabaho for that hours. And when it's done, I'm so tired. I need to rest for another day. Pero nahimo nang ingon ana ang dagan sa akong kinabuhi, wala ko kabantay mga igsoon. Nga sa dihang wala na'y trabaho, sa bado ay trabaho, maglingaw-lingaw lagi. Nga kapoy na kayo madomingo. So may pasabot, backsliding yun siya. Kung kanig job, wag yun lisod yun kaayo diha, matubo atong spirituhan ng kinabuhi. So muna gusto sa Ginoo mga kaigsunan that we should be free. Ang job, way lain ta ma-refer mga igsoon sa Old Testament, dugay na lang ang problema, nagpabili na ang problema until today sa dihang ang mga Israelites tuwa sa Egypt.
They have the money, they have the food, they have the shelter. Kompleto sila, mga igsoon, but they cannot worship God. That is the problem. They were oppressed. Yes. Sama sa trabaho, di ba? Gi-oppress masad mo. Sa diyang masipyat mo, unsaon mo? Gitikon mo. Di lang mo bunalan. Kasapan, ipatawag sa opisina. Bakit anak ka nga nag-anak kay kapoy na kay ba? Nakit ang supervisor, agoy, katungoy-tungoy. Report. Di ba operasyon na? Not recognizing your feelings. Unya na kay mga kanang mga pangitabo sa kinabuhi nga di nimo malikayan, madagyon nimo imong kaguol, madani mo dito sa imong trabahoan, di pwede. Anniversary, birthday, graduation, i-prevent ka. Kung sa'y tawag niyo, anak. Operasyon na, dili. May nagtugtan ka. Makatiming kag amo nga masinabtanon. Pero kasagaran, mga kaigsunan, labi nagnaa ka sa factory, ka ng mga dinalian pirmi ba? Ay, way, pakialam eh. Di ko kalimot mga igsoon. Nagtubig na ko, nagtuto na kay talianak na ba, duty gihapon. Ya pila na kaadlaw ang leave atong panahon na. Maternity leave, mag-uher man na ni taas. Pero sa unang panahon, mga igsoon, gamay na kay maternity leave. Unya, dugay pa dyan kay buhian. Kaya nga naman, dinalian, dyan pakialam ang kompanya, mga igsoon, mga unsa ka. Ang ilang nagitanaw nga, ma-meet nila ang request sa ilang client. Perting luuya ginako guning kung anong di man kamo kuan mo uli na kay nang nagtuto na nang imong tubig na sige na kuan sige lang yun hilak siya para sa akong anak ni. Ang ending kami may nakabuang dagan atod sa ospital mga igsoon. Di yung kalimot ato gyud. Diretso sa Vicente Soto. Nga nakaabot sakto gyud. Ningon ang kuan, ang doktor nga, kuyawa ni, hapit na yun mo buto. Kung sa may tawag ka na. Kung sa tawag niyo na, job, pastor, job. O lagi. Do you have the freedom? Usa ka inahan. Nagdahi siya, piting hilak niya. Hilak, ano, gahilak man ka. Kung kaliba. Akong anak, ako nag-ipa-invite iyang mga classmate kay birthday niya. Di na ako kabalik di ay. Yan kung saan man ito yung anak dito. Abot lang mag-unsa ito sila dito. Naaman akong kwarta. Luuyag, kumot akong kasing-kasing. Ano kaning job? Di maayon yung job. Sa Kristohano na ko ito. Utro po ko, ako dili. Mga ito mga kaigsunan kaning job jud. O karon na pastor ko. Luoy kay job. Di man jud ko buto anang job jud. I'm not against you, job, but I don't like you. Di gyud siya gyud. Ma-refer gyud na to balik gyud dito sa Egypt. They can eat? Yes. Na sila balay mapuyan? Yes. Na ay unsa pa na Kamu ba sulti ba? Nay madawat? Nay benefits? Pero atong isgutan ng wa. Perting daghan ng wa. Wa kay panahon sa imong pamilya. Wa kay panahon sa important matters sa imong pamilya. Wa kay kaugmaon. Wa kay panahon sa Ginoo. No? Bulahan makasimba pero kanang naay mga extra mile nga buhaton nato para sa Ginoo, you cannot be there. Why? Because you have a job. You are in prison. So muna ibantayan nato mga igsoon. Karon, ningon ang Ginoo, I will release you. But we need to believe. Kinahanglan mo tuo ta kay kun di ta mo tuo mga kaigsunan, bisan nilang ang kanang
baldi ato ipamove, di ka na mamove. Pero kani mountain, no? Mountain! Tungod sa pagtuo, ayaw pag-doubt. Ingon na Ginoo, he shall have whatsoever he saith. Kaya hastang mountain, ni iswag mga igsoon. Verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Oh, check up pa inyong mga pagtuo niya. Check up pa inyong prayers. No? Ako, nakainomdom ko ni ko, kanang lahat ba, tagtangan na diha. Oy, kung dili na nisibo atong kinabuhi sa lahat, tagtang yung tinuod, oy. Sabi na ko, wala yun ang lahat, no? Ibalik yung lahat, oy. Ang inyong tagtango ng reason nga nung di takakuwag lahat. Naunsa mo eh. Tayo pa na pa mo diha? Believe. Pero dapat sa imong pagtuo mga kaigsunan, you should follow where God leads you. So ano ito pagkalat anang hashtag na inyohang kanang bugasan lata ramay na nagyapoy lat. Lata sa sakit man siya paminawon mga igsoon, maybe naay mga di ganahan ako tungod ana, pero it's reality. Nasakitan lang ka because maybe naa ka diha. Huwag na ako diri. Ako ang nagwali, ikaw ang naminaw. Pero kung sabto nimo mga kaigsunan, this is what we need. Because we need to release ourselves for the service of the Lord. Kaya naa diha mga kaigsunan ang biblical prosperity. Kung unsay gisulti sa Ginoo, tuhuan nato mga kaigsunan without doubt. Kanindot anak sa 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire. Unsa may mga desire tonight? Unsa may mga desire tonight? Ingon sa Bible mga kaigsunan, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So unsa may pag ila pastor nga naa tay pagtuo. Dira, nangayo ka karon, wala gihatag sa Ginoo. Wa kanihunong. Nilabay nang usa ka tuig, nagsige gyapon kag pray, wala gyapon gihatag sa Ginoo, pero wa kanihunong. That is a sign of faith. Pasabot ng faith mga kaigsunan, dili na nga nangayo ka, ihatag Lord, nagtuo ko, ihatag na sa Ginoo. Dili na mo. Ang pagtuo mga kaigsunan, ingon ani, nangayo ka sa Ginoo, nagagad ka sa Ginoo. Wala ka namugos, wala ka nagbuot, kay kaning magbuot ta, mangluod ta. Pareha na sa atong kwan bitaw, nangaita sa atong authority, kanang mama, papa, nangaita. Pero wata tagay, pero wata nalain. Kaya nagtuo maka sa imong ginikanan. Pero kung nagtuo ka sa imong kaugalingon, na gusto ka na, kinahanglan na nimo, malain kanila. Mo na atong gi-apply sa Ginoo, dili na pagtuo mga kaigsunan. That's foolishness. Nag-pray ka na because you like it. Nag-pray ka na because you need it. Nag-pray ka na because you want it. Unya, wala gi-allow sa Ginoo, naglalain natin sa atong buot. Kuwang tingali kong pagtuo. May wadyo kay pagtuo. Kay ang atong prayer, mga kaigsunan, it will never change the heart of God. Ang atong faith, mao'y mo in tune sa atong prayer, na sakto ang atong ipangayo sa Ginoo. That is the faith guiding you because you don't know what to pray. But it is the Holy Ghost that is helping us through what? Faith. Sa tupak, kung ang imo pagtuo, lig-on, kusgan, dako mga kaigsunan, makaampo jud ka og sakto. Makapaabot ka sa saktong panahon. Ug di ka mohunong hanto di allow sa Ginoo, i-change man niya ang imo kasing-kasing, that is still faith. Mga igsoon. Dili kay, ay, nata nang ampo-ampo ato na ni diretsoon. Sige, diretso ah.
Tanaw tog asa ka pa dong. Pero mas mutuo ko ani. Kung dili man gani karon ang panahon nga i-provide sa Ginoo ang imong panginahanglan, paabot. That is faith. Dili pa sabot ka, grabe yung pagtuon niya. Ay, grabe, tanawa. Tanan niyang panginahanglan na agyod, grabe yung pagtuon niya. Bisag may ampo-ampo. Huwag siya kabantay. Nga ang yawa na sigpalit niya. Bisag may panahon sa Ginoo. Mga igsoon, makuyawan taaning natay provision, bisag wa ta nangalagan. Check up na kung unsa nagikupta nimo di nagikan. Ayaw jud pagkampanti o pagkalipay mga kaigsunan nga nindot kay akong panginabuhi karon, nindot kay akong kinabuhi pastor, tanawa o wa ko'y panahon na sa simbahan pero tanawa na akong kinabuhi kasi kamo pagtuo ba. What ta? Ug asa ka dadon anang prosperity nga naa nimo karon? I'd rather wait basta biblical prosperity lang ang maangko nako. Dili prosperity from the world that will lead me away from the Lord. Mao na akong bantayan mga kaigsunan and hopefully mao na inyong bantayan. Alright? So ayog lugak pagtuo na mga kaigsunan. Hangtod nga ang Ginoo muhatag sa imong gikinahanglan, sa imong gikinahanglan. Alright? Lastly, number 3. Prayer with forgiveness unlocks blessings. Daghan kay mga Kristohanon, mga kaigsunan, mapandol diri. No? Mapandol ang mga Kristohanon. Dili ma-unlock ang mga panalangin tungod kay di ka mao mo pasaylo in town. Kamao man ta mo pasaylo pero ikaw dito kay ka sige, pasayloan natin karon, di ka bulanan ron pero ay balik ha. Gipasaylo mo to yung pasaylo, gipasaylo ra ba? Pero dili man nga pasaylo mo giingon sa Ginoo. Forgiveness mga kaigsunan. Prosperity is hindered by unforgivingness. Di ka kibaw mo forgive. Effective prayer that brings provision and blessing must be coupled with a forgiving heart. Dapat kamao ka mo pasaylo. Kay ang Ginoo dili mo pasaylo sa tao nga di kamao mo pasaylo. Lahi na ato lang ni klaruhon mga kaigsuonan. Lahi na nga nagpasaylo ka o nagmabinantayo na ka sa sunod. Ang pagpasaylo, walay kapungot. Pero imo na nga kanabitaw tawag na to, discretion, kung musalig pa kabalik o dili na. But never to consider the person as your enemy. Pwede nimo siya dili saligan, pero ayaw siya i-consider as enemy. Kasabot na, mo na siya pagpasaylo. To forgive is to forget. But, you may be careful the next time. Okay? So, Mark chapter 11, 25 to 26. Ingos Bible, mga kaigsunan, and when ye stand praying, forgive. You're about to pray kay mangayo ka sa Ginoo, but naay problema naa kay bitterness. It will never make your prayers better. If there is bitterness, kinanglan imo gyud i-let go. Forgive. If you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Now, ang pangutana di ara, makapasalig baka di ka masipyat? Hindrance na. Hindrance na, kundi na pasayloon sa Ginoo ang imong mga kalapasan tungod kay di pud ka kamao mo pasaylo. 25. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. That's the problem. Ang atong sala babag nga dili mo abot ang request. Ang atong sala mo'y nahimong hinungdan mga igsoon nga dili ta kapangayo sa Ginoo. Ug wala gipasaylo nagpabilin. Ang reason nganong nagpabilin ug wa ka gipasaylo kay ikaw pod di ka mao mo pasaylo.
Di man na pasaylong ingon ani. Sige, pasaylong na ka. Pero ay nagpakit ako sa imong dagway kay basig. Di ko kapugong sunod kita ta. Pasaylo din na. Di na pasaylo. Pwede pa mayong ka. Sige, ato na ni kalimtan, pasaylo na ti ka. Pero di lang sad ko kapasalig ni mo ha, nga makasalig pa ko nimo. Pero I never consider you as enemy. Let's be friends. Pero never na ko mo palitan ang iyahang problema kanang dili nimo masaligan sa kwarta. Di na ti ka saligan otro kwarta kay di man ka masaligan. Pero maybe some other things we can work together. Ano ba? Nakasabot mo? Wa ka nagdumot. Tungod sa sipyat, that is forgiveness. Kay kung atong unaw-naon ba, kinsa ta nga gisaligan sa ebanghelyo? Sa tanan nga butang nga pwede isalig sa Ginoo nato mga igsoon, ang ebanghelyo ang pinakadako o pinakapresyos. Gisalig sa makasasala. No lang gunagod. Ang ayan bata saligan ani? Mensahe nga makahatag og kinabuhi sa mga patay. Mensahe nga gi-invisan sa Ginoo sa iyang kinabuhi mga igsoon. 33 years niyang gitrabaho. Unya, dili nga trabaho mga kaigsunan nga banjing-banjing. Ang ending sa pagtrabaho niya sa gospel, gihatag niya iyang kinabuhi. Unya, pagkahuman karon gitugyan sa imong kamot. Kinsa man ka? Kinsa ka gitugyanan sa Ginoo? Usa ka makasasala nga dili masaligan sa ebanghelyo nga maghatag og kaluwasan. But praise God, He changed us. He saved us, He changed us, and He has given us an opportunity to serve Him. Sa iyang gipreparahan, sa iyang giprepare nato nga gospel. We are entrusted. So what do we do? Sa trust. Ang kuhan gyud ani, what have we done sa pagsalig sa Ginoo nato? Sige tagtanom og kapungot. It destroys our faith. It destroys our prayers. It destroys our relationship with God. Because God cannot walk with someone who don't know how to forgive. Because God's ministry is forgiveness. Forgiveness. Yung may yun niya, abusaran, ta na pastor eh. Di lagyan na mahog o abusar. Kaya nga naman, na ay diskresyon na. Pwede ka di mo salig utro. But di ka pwede nga di mo pasaylo. Forgive. Di mga ipasaylo, pastor. Huwat ta. Basta ikaw, clear na ka. Nakasabot mo? Kaya ka ng mga tao po, gandi ka mo mga ipasaylo, maglikay man na mo. Pero ikaw mismo sa imo kasing-kasing, mga iwan sila og sa di, imo na silang ipasaylo. Mana kung magkita mo, makasmile ka, tinuod, imong smile, dili, plastic mga igsoon. Kaya kung pwede pa lang, no? Kung pwede pa lang ba, makarequest sa Ginoo, Lord, kanang mga tao ba, mo smile nga plastic, pwede nga di na mo ipauli ilang naong. Mamaparihan na sila ni Joker. Dili man na tinuod ang smile ni Joker. Kaya ang intensyon niya kinabuhi sa mga tao, gupon man ang mga tao. Nasuya man siyang Batman, mga iso. Yung smile, bisag galagot na smile. So, ay lang, ipauli, Lord, baka nang musmile ka ng mga plastic mga sa mga nagtinuod, bitaw. Pwede din na mabalik, maala. Bisag buol na kay ang mata ba, ang bagas man. Tanawag unsa ka merciful lang Ginoo kay kung ako'y Ginoo mga igsoon, ako na aproban. Mailhan yun yung mga plastic. Pero ingon ana ang Ginoo ka merciful, naghatag og chance. And not only chance but chances. Nga pwede man nato utruhon ang mga nasipyat nato sa sunod.
Every time nga makabanta pa ta, ikabuntag mga igsoon is another chance to make things right. Another chance to forgive. Another chance to ask forgiveness. Kaya dili raman ay problema ang pag-forgive, ang pagpangayo po. Every day nga musaka ang adlaw mga igsoon, we created a lot of mistakes in life. Stop defending it. Start asking forgiveness. O kita po nga nasadan, start forgiving. Because when the sun rises again, it gives you an opportunity to clear up your minds and heart with bitterness. Limpyuhin yun na. Because bringing it is so heavy. No? Dragging kayo ang imong kinabuhi. Bugat kayo mga kaigsunan. Unya, mura ka walking time bomb. Nga gamay lang, nga bikil dito sa unahan, you may explode anytime. Yung may bong na lang ka. Ganun, gamay lang kay bikil mo. Mubuto mo lang ko eh. Alangan. Kadaghan na mo gitigom diha, mga kaigsunan, nga mga sala, mga katawhan. Huwag na mo gilit go, mga igsoon. Sunugan na oy. Mura na mga firecrackers nga dugay kay nimo gitago, mga kaigsunan. Maduslitan ka na, bisag agipo lang. Bukag jud ka. Unya, the more na madugay na nga kanang explosive, the more na dugay na siya ma-store, the more sipa. Na may buong lang ka, mura to niya, kadako ba ng ulbuha? Oh, muna ayaw tiguma mga kaigsunan. Because one of these days, whether you like it or not, it will explode. Og maunay paborito ni Satanas. Tana nagtigom na. Tana daghan sa gitigom. Kay ba ang yawa kano sa ka kanang murag at the peak of kanang saving all the hatred. Nindot man ang saving all my love. Pero kanang saving all the hatred, mga igsoon, kita ang yawa na, makatimaho siya. Nana siya heat detector. Grabe na kayo ang level. Awa na, it's time. Gamay, ginagmay bikil mga kaigsunan. Bugkag lampinig. Unya, daghan kayo mga madamay ba? Sa imong kasuko. Pero kung mutuman tas Ginoo sa iyahang tudlo, forgive. That is unlocking prosperity. Oh. Unya mo na ato lifestyle, kadako sa prosperity. Kung pas Tagalog, unlocking prosperity. Di ba? Nindot kayo kinabuhi na ito mga igsonoy. Nga naman, it is not our problem to solve our problem. So why do we need to solve our problem? Because we just need to believe in God and the problem eventually be solved. Di ba? Our problem will point us to God. So kung sakto lang yun ang atong dangpan, padulngan. Bisag kung sa pa nga problema, bisag mayon ka nga, murag lapas na pastor, murag ang problema, murag malumos na ko, na diri lapas na sa lumos na kas problema. Well, do you think that God cannot give you oxygen underwater? Kisa may nagtugot nga ang mga isda makaginhawa sa ilang tubig. Hello? So if God will allow you nga malumos na ka diha sa problema, He can let you breathe. He can still let you smile. He can still let you forgive. Even na lumos na ka sa problema. Because problem is not our problem to defeat. It is God's problem to defeat our problem. Totana. But it is our problem to look for souls and tell them about the gospel. That is the way how to solve our problem. Gipasayon sa Ginoo ba? Gipasayon. O kita, sige create a problem because we run away from the responsibility that God gave to us. Amen? So that's how to unlock the prosperity that God prepared for us. Pagtuo diha sa Ginoo,
No? Ang pagsulti sa imong gituhuan nga walay pagduda ug ang pag-ampo inubanan sa pagpasaylo. Ayaw ampo sa Ginoo nga naa kay kapungot sa imong kasing-kasing. Ampo nga clear ka, clear. Clear? Nasabtan na to mga igsoon? No, mailhan ba yung mga tao nga di ka maumo pasaylo? Mailhan yung tao mga plastic, magampog ko si Ginoo na. Lord, suwaya na to ba? Suwaya. Lord, ayaw ko ipauli na mga plastic na mo smile. Ayaw ipauli. Okay, wa may mga plastic nga tao nga nagpasuko-suko gintahay ba? Wala man. Ara man sila magkuhan ko ka ng smile. Di ba? Yung mga plastic di ito. No. Ayun na tana. Para ma-unlock na to ang prosperity. We need this mga kaigsunan para sa atong pagpangalagan. Believe you me. Sa discipleship, we need finances. We need time. And we need our body. Sultian ta mo, lahi ang stages sa kinabuhi. 10, kiat lang agi, pero full of energy. 20s, medyo naanay kausaban. Kabantay mo sa kausaban? No? Medyo naanay direksyon kintahay. 30s, medyo seryoso na, kay daghan na kay sipyat sa 20s. 40s, dapat nasettle na imong utok mga kaigsunan. Usay dapat nimong buhaton because no turning back na ni. No turning back. Dapat na kay desisyon ana. 50s, uy, magseryoso na ka, uy. That is your last chance. 60s, o dapat mag-enjoy na ka. So kung sakto imong kinabuhi, for sure, sa imong 60s, magsige na lang kag mentor og mga batanon. Guiding them to the Lord. You will never be, money is never a problem to you. Kung sakto imong kinabuhi, mga igsoon. But if you allow the devil to waste your time sa imong younger years, mahimo kang problema sa imong senior years. And how can you be called senior if you are a major problem? Senior ka sa problema. May major problem, yung general problem pa juga. Di ba? Dapat sa atong senior years, kanang kwanta, panalangin ta sa atong mga younger generation. Alright? So, pasalamat ta mga kaigsunan, atong pasalamatan ng Ginoo, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for blessing us another message of biblical prosperity. Lord, salamat kaayo nga naay ehemplo na usa ka fig tree nga imong gi-curse, and the reason because there is no fruit found in that fig tree. And Lord, that is the only command that you have given to us, to bear fruit, so that you will bless us with manifold blessings, na kami mismo mo i-request nimo and you will give it to us. Because for sure, sama sa imong giingon, pangayo bisag unsa, because sa pagkatinuod, ang tao nga mabungahon, nakaibaw sa iyang pangayoon. So, thank you so much, O God, for telling us nga makapainsakto gyud sa kasing-kasing sa tao ang pagpabunga. Kay dili man pwede mamunga ang usa ka tawo kung dili magtuon sa imong pulong, kung dili makahimong close di nimo, Lord, because you will never allow those who are backsliding people to bear fruit. So thank you so much, O Lord, for the lesson that you have given to us tonight, and please help us to believe in your words without doubt and to pray with forgiveness. Thank you so much, O God, and let this invitation give glory and honor to your name. Let them come and pray with faith in their heart, O Lord. And this is for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Karon, istorya